hanggang sa na-met ko po yung business na mayroon ako ngayon. At ito po yung ipipresent ko po sa inyo. Once again po, my name is Christian Chavez. Pero pwede nyo po akong tawagin sa aking palayaw. Ayan, siya na lang, paiksiin natin. Pero di ba babae po ako. Ayan. So real name ko lang po ang mukhang panlalaki. Tama? Ayan. So I am from Negros. So may mga Ilongga po ba? Mayroon po? Ayan, so sa Zoom, mayroon po ba tayong mga dyan? Bisaya. Tama? Ayan, so anong sabi? 'Di ba basta Ilongga? Ayan, so guwapa. Tama? And mayroon pang isa, sa Negros daw, 'di ba, ang kwarta ginapiko, ginapala. Pero ang utang, tama, so ginabuldos daw yung utang. So actually, ito din yung matagal ko nang hinahanap kung ano po yung ginabuldos doon. 'Di ba? So ang tagal ko sa Negros, wala po akong nakikitang ginapiko, ginapala. Kasi ang nakita ko lang doon, yung utang nga ginabuldos. Ayan, so tama. Ayan, and currently po, nakatira po ako sa Montalban, Rizal. And married, yon, my husband is an OFW. And accounting graduate po ako, pero hindi po ako nakapag-take ng board exam. Tama? Kasi sa hirap ng buhay, 'di ba, wala pong pantustos yung parents ko para makapag-take ng board exam ako. And 11 po kaming magkapatid. And panganay ako sa babae, panglima po ako, kaya ang inisip ko na lang po, 'di ba, mag-work na lang para makatulong sa parents and syempre sa mga kapatid. Ayan, so nag-work po ako as accounting staff sa isang distributor company po ng Procter & Gamble Products Philippines for 2 years and 5 months. And naging OFW din po ako in Taiwan for 8 long years. So grabe. 'Di ba, sa isang electronics company. Okay? So after 8 long years na pagtatrabaho abroad, grabe, napagod din talaga ako. Sumuko yung katawang lupa ko. Ayan. So, pasensya na, napipindot ko na yung clicker natin. Alright, so sa mga nasa Zoom natin, mayroon po bang mga OFW dyan? Ayan, so mayroon bang mga, di ba? Ayan, so ayan, 33 participants na tayo, dumadami na tayo. So kaway-kaway po sa lahat ng mga OFW nating kababayan kasi relate din po ako, 'di ba, sa mga sacrifices na ginagawa po ninyo para sa pamilya. Okay, so grabe no, tayong mga OFW, so feeling strong talaga. So may nag-heart. Ayan, so si ma'am nakaka-relate yata. And grabe, after 8 long years na pagtatrabaho abroad, napagod. And sumuko na din yung katawang lupa ko, kaya nag-decide na po ako na umuwi ng Pilipinas. At ang good news po, ang dami ko pong naiuwi. Ayan, may nakaka-relate po ba? Ayan, so ang dami ko pong nauuwi na literal po resibo at payslip lang. So relate ba? So mayroon ba tayo dyan na nakaka-relate sa Zoom? So grabe no? Ayan, so syempre pagdating dito sa Pilipinas, ayoko naman na maging pabigat po sa parents ko. Tama? And syempre, pagdating sa Pilipinas, nag-decide na din po ako na wag nang bumalik sa pagiging isang empleyado. Okay? I'm not against employment, kaya lang mas naaga ko lang po na-realize na, di ba, na baga nag-work ako abroad, wala din naman akong, di ba, na ipundar, and wala man lang isa sa mga pangarap ko ang natupad ko. Kaya nag-isip ako ng paraan, ng ibang way para kumita ng pera at para makatulong sa pamilya. Tama? Ayon, so nag-decide po ako, 'di ba, na maghanap ng paraan. I mean, maghanap ng pwedeng pagkakitaan kahit na maliit lang po na negosyo. So, nagdasal, 'di ba, kay Lord, ayan, naghanap ng paraan. Okay? So, grabe, through Facebook post lang din siya. 'Di ba? Through Facebook lang din sa isang wait lang ha. Ayan, through Facebook post lang din ng isang kaibigan, 'di ba? So palakpakan naman po natin, walang iba po, Ma'am Janessa Francisco. Yan, yung naging anghel ng buhay ko po sa negosyong to. Okay, so grabe. So maliban po sa kay Ma'am Ruchi, isa din po ako sa magpapatunay kung gaano po kaganda yung negosyo na to. Yung dating akala ko extra income lang.
Pero grabe po ang pwedeng ibalik niya sa atin. Yung dating akala ko na pang extra-extra lang talaga, okay? Pero po, na-prove ko na kaya po niyang i-sustain yung pang-araw-araw natin na gastusin. Tama? And to be honest, isa po ako sa literal na, nung napunta po ako sa ganitong industriya, grabe, isa din po ako sa wala nang halos maisip na, kumbaga, natulog na lahat ng mga pangarap ko. Okay? So, kinalimutan ko na yung mga pangarap ko. Kasi noong mga panahon na sa abroad ako na willing tumulong na lang sa parents. Diba? So, hindi masamang tumulong sa magulang, sa pamilya. Kasi yun naman talaga lahat ang gusto natin. Tama? Kaya lang, di ba, hindi naman dapat na pati personal natin, di ba, kakalimutan. Kasi sabi nga nila, bago mo matulungan yung ibang tao, dapat sarili mo, tulungan mo din. Tama? Ayan, so, bakit ba napunta tayo sa pangarap? Okay? Bakit nga ba napunta tayo dyan sa dreams na sinasabi? Okay? Baka sabihin ng iba, akala ko ba negosyo itong pag-uusapan? Bakit napunta tayo sa pangarap? Ayan, so dreams. So alam ko naman, lahat, di ba, may pangarap tayo. Tama? Tama ba, ma'am? So ano yan? Yung magkaroon ng bahay. Tama ba? Ayan, so house and lot. Ano pa? Siyempre magkaroon ng kotse. Tama? Ayan, so baka yung iba dito may sasakyan na. May magandang sasakyan na. Pero ang tanong, yan na po ba yung dream car mo, yung dream house mo? Tama? So ano pa? Yung magkaroon ng savings. And syempre, makapag-travel na kasama yung pamilya. Tama? Ayan, so, ma'am, may mga pangarap pa ba? Ikaw, ma'am? Ayan, so, ma'am, pag ikaw magkaroon ng, baka may bahay na si ma'am, no? Pero ma'am, pag pinayagan ka na matupad mo yung dream house mo, magkano yung gusto mo? 5M. Wow, 5M! So, ikaw, ma'am, magkano yung dream car mo? 2M. Oh, grabe, di ba? Ang dami, 2M. And of course, syempre gusto natin magkaroon ng savings. Tama? Ayan, and makapag-travel na kasama yung pamilya. Okay? So, syempre, lahat yan ng pangarap, dapat presyuhan po natin. Tama? Presyuhan po natin yan para hindi po siya mauwi sa bangungot. So, mga magkano? 10 million. Baka sabihin, bakit ang laki naman ng pangarap mo? Nakakatakot naman. Sabi nga kasi nila, libre na lang mangarap. Dapat lakihan mo na. Tama o tama? Okay, lakihan na natin. And ma'am, sir, hindi po pwedeng, ito na nga lang, di ba, pangarap, wala ka pa. Di ba? Kasi ako talaga naniniwala ako sa kasabihan na sinasabi nila, yung taong mahirap, hindi yung taong walang pera, kundi yung taong walang pangarap. Tama? Yan, kasi libre na lang eh. Libre na lang mangarap pero wala ka pa. Okay? Pero syempre, dahil malaki yung pangarap natin, sabi ko kanina, huwag kang matakot na mangarap ka ng malaki as long as na alam mo kung paano mo siya ma-achieve. Okay? So, pero ano ba yung naiisip mong paraan? Okay? Ano bang naiisip mong paraan para matupad mo yung pangarap na gusto mo? So, syempre, unang-una, di ba, yung sinasabi nga, di ba, una yung employment. Okay? Naalala nyo ba yung sabi ng parents natin, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Tama ba, ma'am? Yun yung sabi ng parents natin, di ba? Pero ang tanong, yes, nakapag-graduate ka nga, nakahanap ka ba ng magandang trabaho? Pero ipagpalagay na lang natin. Okay, na nakahanap ka ng magandang trabaho kasi syempre baka mamaya gumraduate ka ng cum laude, di ba? With flying colors, tama? And isa ka din sa mga maswerte na kumbaga nakapunta sa isang magandang company, di ba? And sumasahod ng 10,000. Sumasahod ng malaki at nakakaipon ng 10,000 sa loob ng isang buwan. Mayroon ba, ma'am? Nakakapag-ipon po ba? May mga empleyado po? Sa Zoom! Grabe, ma'am! Sino ba dyan sa inyo? Paki-comment sa ating chat box kung sino dyan sa inyong nakakapag-ipon ng 10,000 sa loob ng isang buwan. Kasi kung ikaw ay isa sa mga, di ba, nakakapag-ipon, ang swerte mo. Kasi mostly, hindi na din. Kasi syempre, araw-araw tayo gumagastos. Pero ipagpalagay na lang natin
nakakapag-ipon ka ng 10,000 sa loob ng isang buwan, and of course, if multiply natin yan into 12 months, ayan, so magkano yan? That is 120K. Grabe, nakapag-ipon ka sa loob ng isang taon. Tama? And of course, syempre, nagtatrabaho minsan tayo 20 years, 30 years, kasi ang sipag. Tama? Ayan, so, ipagpalagay na lang natin nag-work ka for 30 years. So, magkano lahat ang naipon mo? That is 3.6 million. Congratulations! Grabe, milyonarya ka na. Okay? Pero ang tanong, totoo kaya buo pa yan? Kasi syempre gumagastos tayo. Minsan may mga emergency, hindi maiwasan na ang tinatago nating pera, nagagalaw natin yan. Okay? So ibig sabihin, 3.6 million na ipon mo, kanina yung pangarap natin, 10 million, may natupad po ba? Wala. Okay? Pero, alam naman po natin minsan, 'di ba? Alam naman po natin, 'di ba, dito sa Pilipinas, mayroon pa din na mas kumikita ng mas malaki. Yung piling-pili, ilang percent lang kaya yan yung population, like mga nagtatrabaho na ang tawag dito, mga IT experts, 'di ba? Pilot and CEO or kapitan sa barko na nakakapag-ipon ng 100,000 pesos. Wow, sana all. Tama, di ba? So 100,000 ang naiipon kasi mas malaki ang sinasahod dyan. Maybe 150 or 200,000 ang sinasahod sa loob ng isang buwan. And congratulations, nakakapag-ipon sila ng 100K sa loob ng isang buwan times 12 months. So magkano ang naipon nila? 1.2 million. And ipagpalagay na lang natin, nag-ipon sila sa loob ng 3 taon. Kung kanina dito sa isa, 30 years, dito 3 taon. Magkano yung total na naipon? Patulungan nyo ako mag-compute. Ayan, 3.6 million. Diba? Pareha sila kumita ng 3.6. Pero ano yung difference, ma'am? Time. Tama? Yung time. Ayan. So, 3 years lang niya binuno. And malamang sa malamang, itong mga taong to, pwede, di ba, matupad yung mga pangarap nila. Isa sa mga pangarap nila pwedeng matupad. Tama? Pero literal po talaga na iilan lang. Kung ordinaryong empleyado lang tayo, malabo talaga. Di ba, na matupad natin yung pangarap natin. Walang halos, di ba, sa matupad na matupad sa mga pangarap natin. Alright? So, ibig sabihin, hindi din pala guarantee na pag may magandang trabaho ka, pwede ka na maging successful. Pwede ka nang yumaman. Tama? So, ano pa isang paraan? Mayroon pa pong tinatawag na traditional business. Okay? Sa traditional business, ayan, so actually maganda din to as long as na mayroon kang konsepto, ideas, knowledge, 'di ba? And ano pa? Yung experience para mapalago mo yung business mo. Kaya lang sa pagta-traditional business, may mga risk factors lang tayong kailangan i-consider. So ano po 'yan? Unang-una po yung competition na tinatawag. Okay? Lalo na dito sa Pilipinas. Yung ano, 'di ba, pambansang negosyo, sari-sari store. Pag nakikita ka ng kapitbahay mo, ang lakas ng negosyo mo, daming bumibili, tatabihan ka din. Hindi kaya mismo nasa harap mo pa, magbi-business din siya, gagayahin ka. 'Di ba? Gaya-gaya, puto maya. Ayan. Paglaki, ayan na siya. Basta. So, competition, wala naman kasing batas dito sa Pilipinas na bawal gayahin yung negosyo. Tama? Kaya hindi natin sila pwedeng pigilan. And next po, ayan, pangalawa, ano yan? Yung human factor. Okay? Yung sinasabing bantay mo, babantayan mo din. Okay? So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng taga-bantay, hindi mapagkatiwalaan, pero mostly, kaya nalulugi yung isang negosyo kasi minsan, yung mga nahahanap na taga-bantay or kung pinagkatiwalaan, yun mismo yung naging rason, kaya nalulugi yung isang negosyo. Tama o tama? Ayan, so yung mga nasa Zoom, comment dyan. And next po, pangatlong reason po yung calamity. Tama? Maraming kalamidad. 'Di ba, na pwedeng dumating sa atin, bagyo, lindol, volcanic eruption, at marami pang iba. At ito po, hindi natin pwedeng pigilan. Kasi
pwede siya, darating siya sa kung kailan, kumbaga hindi natin mahuhulaan. So maraming negosyo na naapektuhan ng mga kalamidad like volcanic eruption, yung mga, di ba, pagputok ng bulkan ng Taal. Hanggang ngayon, marami pa dyan na hindi pa din na bumabalik, di ba, sa pagbibusiness kasi madalas pa din nagpaparamdam. So ito yung mga reason kung bakit yung mga traditional business, so hindi guarantee din lahat nagiging successful. Okay? So, ayan siya. So ano kaya yung magandang business na naisip nyo sa panahon ngayon? Ano kaya yung patok na negosyo, 'di ba, sa panahon ng new normal? 'Di ba, after pandemic, pero ngayon 'di ba, kahit papaano maluwag na. Ayan, so yung negosyo na trending, pinag-uusapan, mapa-online man and mapa-offline. And portable, yung pwedeng dalhin kahit saan kang magpunta. Ano kayang negosyo na yon? And market demand. Ito yung gusto ng market. Tama? Yung gustong-gusto ngayon gawin ng mga tao. Kasi malaki yung kitaan. Next po, syempre legal. Ano kaya yung mga negosyong legal na yon? And of course, mayroon siyang LOL. Okay? Law of leverage. So actually, ito yung pangatlo. Yan. LOL, law of leverage. Ano yun? Diba? So ito yung mga, diba, yung negosyo na grabe yung ginagamit ng mga mayayaman. Ayan, sekreto ng mga mayayaman kung bakit lalo silang yumayaman. Because they multiply their time, money, and effort through other people. Tama? Ayan, so sino ba yung mga negosyante na ganito na gumagamit ng ganitong konsepto? Like Henry C. Wala na siya ngayon pero pamilya niya pa din ang nangunguna sa top 10 na mga mayayaman dito sa Pilipinas. And Lucio Tan, Manny Villar. So sila po yung mga rich na nandito sa Pilipinas na ina-apply yung ganitong konsepto. Sabi nga dito, I would rather earn 1% of 100 people efforts, di ba, than 100% of my own effort. 1% na lang daw. Okay? So, ayan. So, sa ganitong konsepto, i-apply lang po natin yung tinatawag na franchising. So, dito sa Pilipinas, ano-ano yung mga franchising business? McDo, di ba? Jollibee, ayan. So, SM, di ba? So, ito, ang, di ba, pagmamay-ari ni Henry C. So, si Henry C., ipagpalagay na lang natin, meron siyang 1,000 na empleyado. And sa, so, kumbaga, meron siyang 10 branches, and yung bawat branch niya, excuse me, saglit lang po Ayan. So, every branch ng SM ni Henry C., mayroong 1,000 employees. Okay? So, 1,000 employees times 10, i-multiply natin yan into 10 branches. So, mayroon po siyang 10,000 employees. And bawat empleyado, mayroon silang 8 hours. Diba? Nag-work sila 8 hours per day. And 10,000 times 8, ilan na yan yung total? That is 80,000 hours per day. Mayroon si Henry C. O, diba? So, grabe. Ayan, so ano ba yung types of leverage marketing? Sabi ko nga kanina, yan sila ni McDo, 'di ba? Jollibee. Ayan. So sa ganitong konsepto, 'di ba, kailangan lang natin, 'di ba, mayroong idea. Okay? Mayroong sistema na susundan. Okay? May experience and kaya lang sa ganitong negosyo, kailangan lang natin ng malaking capital. Okay? Magkano yan? 40 to 50 million ang puhunan na kailangan. Okay, pero ang kagandahan naman kasi sa ganitong negosyo, pwede kang kumita ng 1 million pataas. Okay? Sino ba dito yung may 40 to 50 million? Mayroon? Grabe! Sa mga nasa Zoom, sino po dyan yung may 40 to 50 million? Ayan, sila daw. Okay? Ayan. So, kamusta? Kamusta tayong mga ordinaryong empleyado o ordinaryong mamamayan na walang milyon? Pero okay lang ba? 'Di ba? Mayroon, wag kayong mag-alala kasi mayroon akong alam na isang negosyo din
'di ba, na pwede mo rin gamitan, same sa concept ni McDo. Okay? Gagamitan lang natin siya. Kung baga gagawin mo yung traditional business, gagamitan mo lang ng konsepto ng MLM or multi-level marketing. So sa ganitong konsepto po, syempre, may idea ka din, may sistema ka din, maliit yung capital pero may malaking potential income. Grabe! So, gagamitan lang din natin siya ng case system. So, paano ba yan? I-share lang po natin yung business sa mga kakilala natin, kaibigan, ka-Facebook, ka-chat, ka-text, kamaritis, o diba? Kapitbahay, kapamilya, basta lahat ng kay na mayroong tamang pag-iisip. Okay? So, qualification yun ha. Dapat may tamang pag-iisip. Okay, and ang kagandahan po, small capital pero may malaking potential income. Pwede ka rin kumita dito 1 million pesos pataas. Gusto niyo ba yan? Ayan, so grabe. Ayan, so welcome to Unified Products and Services. So ito na po yung negosyo na mayroon ako at isi-share ko din sa inyo. Okay, so grabe, na-establish po yung ating company way back November 11, 2011. So ibig sabihin, running 13 years na po yung ating kumpanya. Kumbaga stable na talaga. Marami na siyang pagsubok na nalagpasan. Tama? And ang kagandahan po, our company, Unified Products and Services, nag-iisa, baka una-unahang one-stop shop business dito sa Pilipinas. Diba? Pioneer tayo. Tama? And I am proud, diba, na ipakilala sa inyo our President and CEO, ayon, pure Filipino blood, ayan, an accountant by profession at dati din po siya nag-work sa Bangko Sentral ng Pilipinas as auditor. Ayan, so as a successful business entrepreneur and grabe sa lahat po ng MLM industry po na napasukan niya, top earner po siya daan. Kumita po siya doon ng milyon-milyon. Grabe, palakpakan natin yan. And more than 23 years of experience niya na po sa MLM. Okay? At ang dami niya na ding natulungan, mabago ang buhay. Diba? Maging milyonaryo. And I am proud po na isa po ako sa natulungan ng ating presidente. Thank you so much, Pres. Grabe. And ito pa. Grabe, sa sobrang dami po ng negosyo po ng ating presidente. So ito pong nakikita ninyo, F. Marie, ayan, so Show My Entry Hub, Bilans, ang dami. So this is under the umbrella of Unified Products and Services. Diba? So palakpakan natin yan. So pili ka lang kung alin yung gusto mo dyan. Alright? Ayan, so legalities based, wag po kayong mag-alala kasi our company is legal, 100%. Security and Exchange Commission registered po tayo. Bangko Sentral ng Pilipinas, certified po tayo. Okay? Ayan, so ito, at parami pa ng parami. At ang kagandahan po mga ma'am, sir, ayan, so ang ating payment center po, pag mayroon ka na pong ganyan, pwede ka na mag-offer ng iba't ibang services, di ba? Like, di ba, ticketing, domestic and international, pwede ka na po mag-book ng ticket. Ayan, so pwede ka na mag-offer ng travel and tours, local and international din. Ayan, so next po, remittance, pwede ka na mag-offer ng remittances po. 'Di ba? Pwede ka na mag-accept, 'di ba? Ayan, so send and pay out. And meron din po tayong bills payment. So lahat na po ng mga bills pwede yan bayaran sa ating system. Pwede ka na mag-load all network and mayroon din po tayong insurance. Tama? Ayan, so grabe ang kagandahan kasi pag mayroon ka ng Unified Payment Center, sabi ko nga kanina, pwede ka mag-book ng ticket domestic and international at ang kagandahan kasi we have 406 airlines partners, local and international and we are IATA certified po tayo. Tama? Ayan, so ma'am, sir, pag may magpabook po sa'yo ng ticket, di ba sa domestic, pwede ka po mag-markup ng 500 pesos. Di ba? 150 to 500 pesos. So what if, di ba, isa sa mga kapitbahay mo, kakilala mo, di ba, nagpabook ng ticket? Okay? So ipagpalagay na lang natin, kakilala mo dyan, kaibigan mo. So syempre, dahil nagninegosyo ka, sagarin natin yung markup. Tama ba, sir? Di ba? O, di ba? Umuo ka agad si sir.
So 500. Diba syempre, nagpunta sila ng Boracay. Okay? So 5 yan. So times 5, magkano yan? Patulong mag-compute. Tama ba? 2,500. And syempre, dahil pupunta lang ng Boracay, malamang uuwi yan. 3 days lang yan. 5 days. Tama, sir? Ayan. So syempre, times 2 yan. Kasi balikan. So okay lang ba? In just 4 minutes of booking, mayroon kang 5,000 pesos, sir. Extra income. Pwede o pwede na? Pwede na. Tama. So domestic pa lang yan. Ang kagandahan kasi pwede din po tayo mag-book international. And sa international, pwede ka kumita 500 to 1,000 pesos. Pero syempre, sabi ko nga, dahil nagnenegosyo tayo, sagarin mo na yan. Diba? So, mayroon nagpa-book sa'yo. Diba? Syempre, sinagad ang markup. That is 1,000. Okay? So, pumunta sila, isang pamilya, pumunta ng Hong Kong para makita si Malaking Daga sa Disneyland. Ayan. So, syempre, 5 sila. Magkano yan? Times 5, that is 5,000 pesos. Tama ba? And syempre, international, hindi pwedeng balikan ang ticket nila kasi mau-upload yan sa immigration. So, magkano yan? 10,000 po ulit extra income. Kahit sabihin na lang natin, 1 hour mo yan binook. Pwede na, sir? Isang oras na nagdodot-dot ka sa cellphone mo, may income ka 10,000? Pwede na, tama. Ayan, grabe. Ayan, ticketing pa lang po yan. And ano pa? Ayan, so ito, pakita ko lang sa inyo kasi baka sabihin, chika-chika lang yan. So may mga awards po tayo. Diba kay PAL, diba meron tayo dyan from Cebu Pacific, from AirAsia, and napakarami actually ng awards natin. So yan lang yung mga nilagay kasi hindi po magkasya sa screen natin. And of course, our president, so lagi po yan sa mga ganyang event, di ba? Invited lagi yan sa PAL, sa Cebu Pacific, may mga events sila. Kasi syempre isa tayo sa nakakapag-book ng marami. Di ba? Kumbaga top yung company natin pagdating po sa booking. Alright? So, ang kagandahan, sabi ko kanina, we have also remittance. So, pwede tayo mag-send and pay out ng pera. All major banks in the Philippines. Grabe lahat ng bangko. And partner din po natin si Cebuana. So, send and pay out, pwede din po tayo dyan. Pwede din po tayo mag-send ng pera from our system, unified system, to GCash. Pwede din. And of course, international remittance, I-remit. Tama? So, ang kagandahan yan, grabe, kasi, di ba, ang daming nagpaparimit. Tama, sir? Ano pa, sir, ang gusto mo, sir? Yung ikaw ang magpapadala or ikaw yung papadalhan? Ayun. Siyempre, mas masarap yun. Tama? Ayan. So, grabe. Ito pa, di ba? Sabi ko nga kanina, pwede ka na din mag-accept ng mga bills payment. So, lahat ng bills, pwede yan bayaran sa system natin. At ang kagandahan, di ba, pag mayroon ka ng payment center, mag-accept ka ng mga bills payment, so pwede ka dyan kumita. O ipagpalagay na lang natin, 10 pesos yung markup mo. Di ba? So pwede na. Paano kung may 30 houses ka dyan na suki? So magkano din yun ang pwede mong kitain? At ang kagandahan, maliban sa mga Globe, Smart na yan, pwede din po tayo mag-accept ng mga bills payment from government. Tama? PhilHealth, di ba, Pag-ibig, na walang dangal. Ayun. Siyempre may dangal, diba? So ganun, pwede yan bayaran sa atin. Yung mga monthly amortization, tama ng Pag-ibig, or yung mga, tawag dito, yung personal natin na mga loans ng Pag-ibig. So pwede yan bayaran. Okay? So ano pa? We offer also insurance. Kagandahan kasi, ang insurance natin, that is personal accident insurance, under Malayan Insurance, and FPG Insurance. Ayan, so ang kagandahan, kasi yung insurance natin, 1-year coverage din po siya. And pwede natin siyang ibenta. Okay, pwede natin ibenta yung insurance natin sa halagang 300 pesos. Pwede na? Pamagaan lang, tama. Kung titingnan natin, 300 pesos sa loob ng isang taon, para ka lang, diba, gumagastos ng less than pa sa piso per day, tama? And ang kagandahan, kasi ang insurance natin,
coverage po niya, ang tawag dito, permanent disablement, dismemberment, makakakuha po tayo ng 100,000 pesos. Okay? And in case naman po, yung insured hindi po nakasurvive, so may additional po tayo na 10,000 pesos na burial assistance. So a total of 110,000 pesos po. Okay? So ipagpalagay na lang natin, ma'am, sir, nakapagbenta po tayo ng insurance. So sa halagang 300, ang kagandahan po, kasi pag may sarili kang system ng unified system, so ang insurance natin nagkakahalaga lang po siya ng 90 pesos. Mura lang. So kung binenta mo siya ng 300, kumita ka dyan ng 210. Tama po ba? Ayan. So what if nakabenta ka ng 10? Okay lang po ba? Extra income, pwede ka kumita 2,100 pesos. Diba? Kahit nasa bahay ka lang nag-aalaga ng mga anak mo, kung kanina kumita ka 20,000 sa ticket booking, diba? Ito, may dagdag pa na insurance. Diba? So, busy-busy ka sa pag-aalaga ng mga anak mo, pero may extra income ka. Okay? So, ano pa? Ayan. So, syempre, yung payment center natin, ayan, mayroon po yan franchise fee. At ang kagandahan, naka-promo po ito. Okay? Franchise fee po siya, nagkakahalaga ng 220,000. Pero ito po, yung promo na to, nag-end lang po siya kahapon. Kasi today po, mayroon po tayong bagong package po na nilabas, bagong amount. So sa mga interested, sa mga nasa Zoom, sa interested po sa ganitong tawag dito, package po yung ating payment center, consult nyo lang po or kausapin po yung nag-invite po sa inyo kasi po may bagong package po tayo dyan. And basta sobrang ganda po ng bagong package po natin. Pero ito kasing 220,000 na to, ang kagandahan kasi may marketing collaterals na din siyang kasama. Ayan, so system training po, may magtuturo po sa inyo. May mga seminar din po tayo, AMLA seminar, ayan. And of course, mayroon po tayong mga previous niyan. Okay, so pero hindi na po yan, i-disregard nyo lang po yung amount dyan kasi may bago po tayong nilabas po dyan. So nagkakahalaga po siya ng 250,000. Okay? So kausapin nyo lang. Pero promo na po ito kasi dati po itong 599,000 pesos. Grabe no? So palakpakan naman natin ang presidente natin, yung company natin. Kasi sobrang ano po talaga generous ng company natin. So dahil 'di ba demand na demand to, so nagpapa-promo po yung ating presidente. Okay? So ang kagandahan po, 'di ba sa ating system, this is one-time payment, lifetime investment, walang quota, walang expiration. Okay? Ayan. So ang good news, kasi baka kanina sinabi, ang mahal naman yan. 250,000. Paano na lang yan? Kasi wala akong 250,000. At ang good news po, kasi mayroon po tayong offer. Kasi kung kanina yon franchise amount, so okay lang ba? Mayroon tayong home base. Okay? Ang home base po natin, ito yung portable. Through your cellphone, nakakapag-transact ka na lahat po ng services na sinabi ko kanina. And kahit saan ka magpunta, pwede mo pong gamitin, pwede ka pong mag-transact, pwede kang kumita. Gusto niyo ba yon? Ayan, grabe. So, nagkakahalaga lang po siya ng 18,998 pesos. So, palakpakan naman po natin yan. Ayan, so tawag dito, pwede natin i-convert na lang ng 19,000 pesos. At ang kagandahan po, mga ma'am and sir, kasi di ba mayroon, kumbaga, maglalabas ka ng 18,998, pero imagine mo yung pwedeng ibalik sa'yo. Lahat po ng services ko kanina, lahat ng services kanina na sinabi ko, kasama na po yan. So, all services in one system. Okay, nandun na po lahat. So, imagine, cellphone lang yung hawak mo, pero multi-million business ang nakapaloob sa cellphone mo. Tama? Kasi, dahil po sa unified system. And of course, may marketing collateral,
May system training po tayo dyan. Huwag kang mag-alala kasi may magtuturo po sa'yo. Yung taong nag-invite sa'yo, yung taong nagbigay sa inyo ng link, yun po yung magtuturo po sa atin. Okay? And mayroon ka pang free insurance. Yung sinabi ko kaninang worth 110,000 insurance. May previous ka pa na worth 10,000 pesos. So imagine, naglabas ka ng 19,000 pesos or 18,998 pero may balik na puhunan. Tama? So saan ka nakakita ng ganong negosyo, nakakasimula pa lang balik na kaagad puhunan mo? Only in Unified Products and Services. Tama? Ayan, so grabe. And ano pa, syempre, lifetime account. One-time payment, lifetime investment, walang quota, walang expiration. Pwede mo pa yan ipamana sa anak mo. And of course, may mga ano pa tayo dyan, incentives. Diba? Unified Amazing Perks yan. So may mga pa-incentives tayo dyan. And syempre, isa ka na din sa mga product endorser. Gusto mo ba yon? Parang artista lang yung dating, no? Product endorser. Tama ba? Ayan. So grabe. There's more. Gusto niyo pa ba? Yeah. Ayan. So, ayan na gumalaw. Ayan, so parang ayaw na gumalaw. Nalobat na ba ako? Wait lang po kasi parang naghahang siya. Ayan, so grabe. Ayan, ito pa. Ito na, sabi ko nga kanina, 'di ba? Mayroon pa tayong ibang kitaan. So dito po, lininawin ko lang yung mga nandito sa main office, yung mga nasa Zoom. Ito pong ipapakita ko sa inyo, this is optional. Hindi po kayo required na gawin po ito. Tama? Pero kung gusto nyong kumita, di ba, ng mas malaki, ano ba yung gusto nyo? Yung kumita ng 10,000 pesos o yung kumita ng 100,000 pesos? 100! Tama, syempre. Mas doon ako sa mas malaking kitaan. Tama ba? Ayan, kasi po, ang company po natin, Unified Products and Services, meron po tayong 20% side of the business and 80% side of the business. Anong gusto mo yung kumita? 100%. Tama? Ayan, so dito po, ang kagandahan kasi pwede po natin i-share yung business. Sabi ko nga kanina, pwede kang maging product endorser, pwede kang maging artista, and pwede ka din mag-share ng opportunity. Kasi mas masarap kumita, kumbaga kumikita ka, na i-share mo yung opportunity sa ibang tao, nakakatulong po tayo. Tama ba, ma'am? Tama ba, sir? Ayan, so sharing is caring kasi ganito yon. Grabe, so ikaw yan, dahil di ba nag-share ka ng opportunity sa mga kaibigan mo, sa mga case system mo, so isa dyan, di ba, yung friend mo. Mayroon bang dalawang kaibigan? Sino yung walang dalawang kaibigan? Di ba? Hanapin lang natin yung dalawang kaibigan natin, si friend A. Ayan, so na-share mo sa friend mo yung business, nagustuhan niya. Okay lang po ba? Bibigyan ka ng company ng direct referral bonus na halagang 3,000 pesos. Grabe! Tama? Ayan, so 3,000 pesos. And syempre, sabi ko nga kanina, alam ko hindi lang isa yung kaibigan. Tama ba? Ilan yung kaibigan sa Facebook, ma'am? 5,000. Tama? So, na-share mo pa sa ibang friend. Siyempre, si friend B. Pero gawin na lang natin siya C. Baka si ano yan? Karina. Ayan. So, nag-share ka kay Ma'am Karina. So, nagustuhan niya. So, mayroon ka ulit direct referral bonus na 3,000 pesos. Magkano na? Grabe. 6,000 na. Tama? Ayan. So, mayroon ka ulit. Diba? Nagkabaliktad yata to si friend B tsaka si friend C. So, may 3,000 pesos ulit. Magkano na ulit? 9,000. Tatlo pa lang. Baga kinuwento mo lang yung business mo, shinare mo lang yung negosyo mo, pero nakakatulong ka and at the same time, kumikita po tayo. Tama? Ayan, so grabe. At ang kagandahan kasi pwede ka pang magkwento pa ulit kay friend D. Ay kay friend D. Okay? So si friend D mo, na-sharean mo din, so mayroon ka ulit 3,000 pesos. Grabe. Magkano na yan? 12,000 na. What if naikwento mo sa isa mo pang kaibigan, 10 ang na-sharean mo, magkano? Okay lang po ba mayroon kang 30,000 pesos? Tama? E paano kung 100 yon na friend mo ang na-sharean mo? Okay lang? Mayroon kang 300,000 pesos. So as much as you can. Okay? So grabe. Ito pa.
Kasi sabi ko nga kanina, kung mayroon kang kakilala, dalawa, di ba, dalawang kaibigan mo, di ba, na na-sharean mo, nagkagusto, si friend A mo, si friend B mo, and gusto din nila kumita ng 3,000 pesos. Di ba? So gusto din nila mag-share. At ang kagandahan po kasi ang system natin is binary, di ba? Mayroon kang left sales group at mayroon kang right sales group. Di ba? Kung kanina may direct referral bonus ka from friend A, 3,000 from friend B, mayroon kang 3,000. So a total of 6,000 pesos. Tama? Ang natanggap mo na bonus. And our system is binary. Pag na-detect ng system na may tao ka sa left, may tao ka sa right, banggaan po yan. At ang good news, grasya po. Tama? Hindi po siya disgrasya. Tama? So a total of 7,500 pesos na po yung kinita mo. Di ba? Maganda o magandang-maganda? Ayan. So grabe yan. There's more. Kasi syempre, sabi ko nga kanina, di ba, ang friend mo mag-share din yan na mag-share, di ba? So hindi mo na malayan. After 3 years, 5 years doing the business, dumami yung mga business partner mo down your organization. At pag na-detect ng system, may tao ka sa left, may tao ka sa right, 1.5 po yan. Tama? Tao sa left, tao sa right, 1.5, 1.5, 1.5. At maraming 1.5. Tama? So, grabe. Ayan siya. Magkano yung potential mo na pwedeng kitain dyan? 1.6 million pesos. Diba? Grabe. Sabi kanina, diba? Small capital pero may malaking potential income. Alright? So, yan yung tawag dito, sales match bonus natin. So, maliban dyan, we have 1 leg pairing bonus. Kasi sabi mo, Ma, mayayain kasi ako. Isa lang yung friend ko na pwedeng pag-sharean. Di ba nahiya? Tama. So, okay lang yan kasi po, sabihin mo, Ma'am, pag isa lang yung friend ko, pakikita pa rin ba ako? Yes, pwede ka pa rin kumita. Kasi bibigyan ka pa din ng company ng kaching-kaching kasi yan po yung pinaka-bonus na ibibigay sa'yo ng company dahil tinulungan mo siya, tinuruan mo din siya. So sa friend A mo, di ba na na-sharean mo, syempre may 3,000 ka dyan kanina, tama? And si friend A mo, syempre nag-share din siya ng nag-share. Kagandahan kasi kung ikaw ay mahiyain, si friend A mo, hindi maiyain. Madaldal siya, sir. Marami siyang friend. Ikaw, sir, marami kang friend, sir. Oh, wala daw si sir. Impossible. Ayan, so, sir, ayan, si friend A ni sir, si friend D, na-share niya din. So, kumita siya ng 3,000, may 1.5 pa siya dyan. Ayan, kumita siya SMP 1.5. Kamusta ka? Kamusta ka? Okay? Kikita ka rin ba? Yes, kikita ka pa. Magkano yung pwede mong kitain? 10%. Mayroon kang 150 pesos na ibibigay yung company. So, grabe! Palakpakan naman natin yan. Napaka-generous ng natin, no? Ng management, yung presidente natin. So, 150 lang yan, maliit lang. Pero paano pag maraming 150? Tama? So, 150, si Francis, si Friendy, nag-pair, bumangga, 1.5 yan. Sa friend A mo, ikaw kikita ka ulit ng another 10%. So, may 150 ka ulit. Up to 5,400 pesos extra income pwedeng kitain sa loob ng isang araw. Pwede na. Tama? Kasi 5-4 sahod na po ito ng ibang empleyado. 1 week income. Tama ba? Pero ito, sa atin, extra lang sa loob ng isang araw. Tama ba? Grabe. Ito pa, magkano yung potential mo na kitain sa loob ng isang buwan? 162,000 per month. Grabe. Ayan. So, ito pa, ito yung kagandahan kasi itong residual income, dito po talaga ako sobrang nag-enjoy. Laking tulong po talaga to sa pamilya ko. Mamaya ikukwenta ko kung bakit. Kasi yung residual income po natin, para po siyang ulan na pumapatak ng blessing. Na kahit tulog ka, pwede kang kumita. Kasi hindi mo na malayan, after 3 years, after 5 years doing the business, dumami yung mga business partner mo down your organization and nagtatransact po sila. Tulog ka or baka busy ka, nag-travel ka o saan ka pumunta. Ma'am, sir, pag nag-transact si friend A mo, nag-book ng ticket, okay lang ba may 10 pesos ka? Pwede na, tama. And yung isang friend mo, nag-book din siya ng ticket, may 10 pesos ka. Load, mayroon kang additional din na income, 50 cents. Ayan, kaching-kaching, di ba, na ibibigay sa'yo ng company pag nag-transact ng insurance, may piso ka, residual income.
Okay, nag-book international, 25 pesos. Grabe. Ayan, so ano pa? Malayan Insurance, nag-book ng ticket, 10 pesos, 1 peso. Grabe, hindi mo na malayan. Mayroong pumasok, 59 pesos. Maliit lang yan. Pero kaano pag madami? Tama, 1,000 katao daw ng organization nag-transact lahat yan. So, kamusta ang residual income mo? Tama? So, grabe yan kasi sobrang ganda yan. Paano pag hindi mo na malayan, libo-libo na ang pumapasok dyan. Okay? So, ito pa. Itong ipapakilala ko sa inyo, di ba, isa sa mga nagkaresulta, yung taong to dahil po sa residual income na yan. Yung SMB na sinabi ko kanina, yung mga direct referral bonus na yan kanina. So ito po yung rason kung bakit sila naging Hall of Famer. Palakpakan naman natin. Ma'am Chimiglen Labuenhanda. So isa po yan sa grand mentor po namin. Yung kauna-unahang Hall of Famer, di ba, ng Unified Products and Services. She is from Gensan. A former teacher and a former OFW, pero full-time na ginagawa yung business for more than 12 years. And grabe yan na po yung resulta niya. Kotse ba yung pag-uusapan? Nako, 2, 3, 4 na po yung kotse. Okay? Resulta po yan ng mga kitaan kanina na pinakita ko. Diba? So, mayroong bahay. Diba? Ilan yung bahay? Hindi lang isa, hindi lang 2. Ang daming nang naipundar na investment. And of course, nagta-travel ng libre. At ang kagandahan, ang dami niya na din natulungan, mabago ang buhay. Naging milyonaryo na din, naging milyonarya ng dahil sa kanya. And I am proud na isa po ako under her organization at isa na din sa natulungan ni Ma'am Chimi Labuenhanda. Grabe! Palakpakan naman po natin yan. Ayan, so ito pa. From Visayas, isa sa mga top 1 earner natin, Ma'am Karin Torrigosa. Ayan, yung dating nakamotor lang yan. Diba? Pero ang ginawa niya para makapag-start siya sa business, binenta yung motor. At ito na po yung kapalit, 4 wheels na po. Grabe na! So isa na yan sa mga Millionaires Club member, nagta-travel ng libre, di ba? At ang dami na ding natulungan. And grabe no, may mga 2 pa dyan milyonarya sa tabi niya. And grabe yan! Ito pa, isa sa mga overall top 1, last June lang. Di ba, isa siya sa mga na-awardan, napakabait din yan. Si Sir Crispin Garcia, dating factory worker. Pero ngayon, grabe, sa Unified. Bahay ba? Kotse ba? Travel ba? Million ba? Ang dami niya ng kinita at natulungan na din. So, because of yung kitaan kanina na pinakita ko na direct referral bonus, SMB, and residual income. Okay? So, at sabi ko pa kanina na incentives, ito na, kagandahan kasi through this business, pwede po tayong mag-travel ng libre. And I am proud, di ba, na sabihin na, di ba, isa na din ako sa nagta-travel ng libre because of this business. O, di ba? And ito no, ayan, halimbawa lang, sample lang to, baga iilan lang to sa mga travel nila pinakita from, nag-travel sila sa Boracay. Ayan. And ito naman sa Hong Kong and international travel, no? So ito, Korea, and ayan, so iyan Korea. Okay, so yun pa. Actually, may parating na naman ulit na travel sa mga susunod na linggo, China. So grabe talaga, totoo talaga yung mga incentives dito. Okay? Kaya ikaw, 'di ba, kung naghahanap ka ng negosyo na pwede mong simulan, 'di ba? Ito na, 'wag ka nang lumayo. Okay? So thank you and God bless.